Skim coat tutorial mga bossing or skim coat tips kung paano ba magtimpla ng skim coat. Napakarami kasi mga bossing no nang hindi pa talaga alam yung tamang pagtitimpla ng skim coat. Actually mga boss, pwede naman kayo magtimpla sa galon, timba, planggana, plywood, hardflex at kahit nga sa tiles mga boss. Lahat yan ay goods mga bossing. Depende na lang talaga yan kung saan nyo mas kursunadong magtimpla or saan kayo mas comfortable magtimpla mga boss. And kung mapapansin nyo mga boss, sa tiles na ako nagtimpla no, mas comfortable kasi ako magtimpla dito mga boss. Sa tiles, hardflex o kaya naman kahit sa plywood mga bossing. Yan yung mga sanay kong style sa pagtitimpla. And kaya gustong gusto kong magtimpla sa tiles mga boss dahil mas madali ko kasi itong nalilinisan. At madali din ako nakakakuha ng pangmasilya ko mga boss. Napaka-importante kasi na malinis talaga yung pinagtitimplahan natin ng skim coat mga bossing. Lalo na kapag nagpi-finish tayo. Para wala yung mga tumigas ng skim coat or yung mga natuyo na skim coat na hindi natin agad na ipahid. Dahil nga sa tiles na makinis mga boss, madali nyo siyang matatanggal bago kayo magtimpla ulit ng panibagong timpla or panibagong skim coat na ipapahid mga boss. And dito mga bossing, nagkakarga muna ako ng skim coat dito sa tiles. And tansyahin nyo lang mga bossing yung kaya nyong ubusin or kung gaano kaluwang lang yung mamasilyan nyo. Kapag mas rough yung minamasilyan ko mga boss, mas dinadamihan ko. Pero kapag finishing na, tinatansya ko lang kasi sayang naman yung sobra mga boss kung hindi din magagamit. Kung kayo ay baguhan pa lang mga bossing or balak pa lang mag DIY, first timer sa pag-skim coat, ang may papayo ko lang, wag nyo munang bibiglaing magtimpla ng napakadami mga boss. Dito hindi masyadong madami yung timpla ko mga bossing dahil counting portion lang naman yung mamasilyan ko dito mga boss. And kung mapapansin nyo mga bossing, naglagay ako ng space dun sa gitna and dun ko ilalagay yung tubig mga boss. Tapos ang gagawin ko dito mga boss, unti-unti ko siyang titimplahin, hindi ko siya bibiglain mga bossing. Ang gagawin ko dyan, yung mga nasa gilid, unti-unti kong ilalagay sa gitna mga bossing hanggang sa makuburan ko yung tubig. And kapag nakuburan ko na yung tubig mga boss, haluin ko na yan. And ang ginagawa ko dyan mga bossing, tansyameter lang. Kapag masyado siyang malapot, dadagdagan ko ng tubig. And kung masyado naman siyang basa, skim coat ang idadagdag ko mga boss. And ang tips ko lang din mga bossing, kung rough yung mamasilyan nyo, mas maganda na medyo malapot ng kaunti mga bossing para mas makatawan. And kung magfi-finishing na kayo mga boss or makinis na yung mamasilyan ninyo mga boss, mas okay na medyo basa ng kaunti mga bossing para mas smooth siya ipahid and mas maganda pang finishing mga boss. And haluin nyo lang siya ng maigi mga bossing hanggang sa madurog ng maigi. Durugin nyo ng maigi yung mga namuo dyan mga bossing. Mas maganda kasing durog ng maigi yan or nahalo ng maigi para mas maganda siyang ipahid mga boss. And kapag nahalo nyo na ng maigi yan mga boss, pwede nyo na siyang i-apply. Ganoon lang kadali mga boss magtimpla sa tiles. And yung pagtitimpla ng skim coat sa tiles mga boss, pwede nyo din gawin sa hardflex o kaya sa plywood. Same lang din naman yan sa paraan ko ng pagtitimpla dito sa tiles mga boss. And yun lang mga bossing, sana nakatulong to sa mga nagbabalak mag DIY na mag skim coat mga boss. Thanks for watching mga bossing, like and subscribe.